Hi. Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Andito po tayo sa ikalawang bahagi. Bakit po ikalawa? Kasi yung unang bahagi, tayo po ay sama-sama nag-iisa sa tinatawag na panalangin na lahat ng ating mga kahilingan, mga dinudulog, mga problema man yan, karamdaman, lahat yan, inilalapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kumbaga, tayo yung nagsasalita, ang Diyos ang tagapakinig. Para pakinggan ang ating panalangin, ito naman yung ikalawang bahagi na kung saan meron ibinababang sitas na siyang pinag-aaralan natin. At sa pamamagitan ng tagapangaral o tagapagpahayag ng salita ng Diyos na siyang gagamitin niya naman para ang kanyang salita na tinatawag na salita ng Diyos ipahatid naman sa atin at tayo naman ang tagapakinig. Sa madaling salita, para dinggin ang ating mga kahilingan, ang ating mga dalangin sa Diyos, siyempre, susubukin muna tayo kung hanggang nating pagbigyan ang kanyang aral na sinasabi sa mga sitas na ibinabahagi sa bawat gawain. Ngayon, magkakot tayo dito sa isang sitas. Sabi ko sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 8, versikulo 14, hanggang sa 21. Itataas natin ng konti. At sila iniwan niya at muling pagkalulan sa tao ay tumawid sa kabilang ibayo, sa Presya. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay at wala sila kundi isang tinapay sa taong. At ipinagbilin niya sa kanila na nagsabi, tingnan ninyo, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at sa libadura ni Herodes. Dito po, sa isang kalagayan, nakasama ng ating dakilang Panginoon ang kanyang mga alagad na kumbaga, ang mga tao kasi doon sa iniwan nila, napakaraming hinahanap ng mga palatandaan. Ngayon, umalis sila doon at lumulan sila sa daon at tumawid sa kabila. Pero, wala silang dala-dalang pagkain o tinapay, maliban sa isa. Ano ang habilin ng ating dakilang Panginoon? Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at libadura ni Herodes. Ano po yung libadura? Ang libadura, aral. Uturo o tinatawag sa atin, doktrina. Ano po yung doktrina ng mga Pariseo? Ang mga Pariseo, mahigpit sila na magpasunod ng mga batas, ng mga kautusan sang-ayon sa kautusan ni Moises. Pero, ang kanilang ginagawa, labag sa kautusan. Ibig sabihin, ang gawain ng mga Pariseo na tinatawag na hypocrites o ipokrito na plastic. Bakit po? Kasi nagdadamit sila ng mga mahahabang damit, may mga pilakterya, pero yung kaloob-looban nila ininawangis sa isang libingan bukas na punong-puno ng kabulukan. Yan po yung gawain ng mga Pariseo. Pero may bilin din. Ang lahat ng kanilang mga niuot at tinuturo gawin ninyo. Pero huwag ninyong gagayahin ang kanilang mga ginagawa. Kaya kung hindi
tinitingnan po natin dito, yung turo ng mga Pariseo, maganda yung sinishare nila. Pero, yung influensya ng kanilang mga ginagawa, iba po kasi ang epekto niya sa tagasunod. Sasabihin, nagagawa namin, bakit hindi ko rin gawin? Hindi ba ganun ang magiging epekto nun? Kaya nangyari, pinag-iingat ng ating dakilang Panginoon ang mga tagasunod niya sa mga Pariseo at sa libaduran ni Herodes. Dahil si Herodes, mandaraya siya, nanlilin lang siya. Sipin na lang natin, nung ipanganak lang ang ating dakilang Panginoon, kasi ilang magsalin lahil lang na puro Herodes. May Herodes Antipas, may Herodes na yung matanda, may isa pang Herodes. Halos tatlo yan ng salin lahi. Kaya nung ipanganak ang ating dakilang Panginoon, nandun na si Herodes. Anong ginawa ni Herodes? Panlilin lang. Ano sabi? Doon sa tatlong mago o tantas na dadalaw sa akin lang, kung makita ninyo kung nasaan ang pinanggagalingan ng tala, bumalik kayo sa akin para ako naman makaparoon at siya'y aking sambahin. Panlilin lang. Pero ang totoo, anong ginawa niya? Lahat ng may 2 taon, pababa, ipinapatay niya. Pero masalamat tayo dahil si Jesu Cristo, inudyo ka na ng Espiritu Santo si Jose na lumipat na sa Ehipto para lamang maitakas ang bata. Kaya kung tinitingnan po natin, ang libadura ng ni Herodes, panlilin lang, pandaraya. Ang libadura naman ng mga Pariseo, pagiging plastic o hipokrito. Na kumbaga, magaling ang mga Pariseo pagpasunod sa mga kautusan, pero hindi sila kasali sa pagsunod. Exempted sila. Yun ang pinag-iingat ng ating dakilang Panginoon ang kanyang mga alagad. Sa panahon ngayon, sino-sino ba ang mga alagad? Tayo po yun na idinilangin ng ating dakilang Panginoon sa 1:17, yung mga tagasunod niya. Lahat ng sumusunod sa kanya, ang tawag niya alagad. Kaya tayo po yun. Ngayon, meron bang Pariseo ngayon? Meron. Kapag nagmamaster ng mga kautusan, ng mga batas, sa panahon natin, yung mga abogado, hindi ba nga sila ang nagpapahamak sa atin? Ginagamit sila ng mga yaman para yurakan ang mga nasa mababang kalagayan. Hindi ba nga sila yung mga Pariseo sa panahon natin ngayon? Na kumbaga, magaling silang mag-interpret ng batas. Magaling silang magpasunod ng mga batas. Magtuwid sa tao sa pamamagitan ng mga batas. Pero, pati nga mga politiko ngayon, kasama na rin sa mga Pariseo, hindi sila kasali. Bakit may napukulong bang politiko? Wala. Kaya ano nangyayari? Nakakalabas sila dahil alam nila ang pasikot-sikot para makalaya doon. Sila yung makabagong mga Pariseo. Ngayon, balikan natin yung senaryo. Sabi dito, dahil nung umalis sila, ang dala nila isang tinapay lang. At pinag-iingat sila sa libadura ng Pariseo, ang nangyari, nagkaroon ng hindi pagkakasundo yung mga alagad. Ano sabi? At nagkapiranan sila rin na nagsasabi, wala tayong tinapay. Pero yung sinasabi ng ating dakilang tayo, libadura ng Pariseo o turo. Pero dahil nga, libadura ginagamit sa tinapay, napagtuunan nilang kansin yung tinapay. Grabe na ang pag-alala nila na wala silang kakainin. Ngayon, sabi dito, at pagkakita dito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit nangabubulay-bulay kayo sapagkat wala kayong tinapay? Hindi ba baga ninyo na pagkahalata ni napag-unawa man? Nangagmatigas na baga ang inyong mga puso? Kaya titingnan po natin dito, ano ba ang nagpapagulo sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon na dahil lamang sa hindi sila nakapagdala ng tinapay na wala na sila ng pag-asa. Na kumbaga, kaya sila lumalabas, kaya sila umaalis dahil lang sa pagkain. Anong sabi dito? Mayroon kayong mga mata,
Hindi ba ninyo nangakakita? Bakit tinatanong ng ating dakilang Panginoon? Dahil merong mga nakaraan na hindi nila naalala. Ano mga ito? Sabi pa dito, at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakarinig at hindi baga ninyo nangaalala. Dahil yung baga napura sa isip nila na ang tingin nila isang tinapay lang magkasya kayo sa akin. Pero hindi nila naalala, mayroong milagrom ginawa ang ating dakilang Panginoon na bago ang pangyayaring ito. Kasi nasabi, at ng aking pagputol-putulin ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, ilang bakul na puno ang pinagputol-putol ang inyong binuha. Sinabi nila, 12. Ayun, naalala nila. Nung tanungin sila ng ating dakilang Panginoon. Ngayon ay galing lamang sa 5 tinapay na pinagputol-putol, pinagpala ng ating dakilang Panginoon at dumami siya at nangapuno. Ilan yung natira? Ibig sabihin, nakakonsume na ng 5,000 lalaki, hindi pa kasama doon yung mga bata at mga babae, meron pang natira na 12 bakul. Ano pa sabi dito? At ang putol-putulin ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakul na puno ang ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo. Sinabi niya sa kanila, 7. Ibig sabihin, meron pa rin lumabis. Ngayon, naalala na ngayon ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. At sinabi niya sa kanila, hindi pa ba ninyo na pag-uunawa? Kumbaga, binubuksan ng ating dakilang Panginoon yung isipan ng mga taong nabubuluhan ang pag-iisip. Katulad din natin sa pagkakapatiran. Meron tayong basic na pinaka-fundamentals bakit tayo tinawag, hindi ba gagaling lahat sa karamdaman? At tayo'y pinagaling at tayo'y kasama na sa naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos, mag-aalala tayo dahil lamang sa kunting bagay. Bakit hindi natin alalahanin yung mga nakaraan nung tawagin tayo na mas malala pa yung karamdaman natin kisa sa ngayon? Na nakalimutan na natin. Alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin mula nung hindi pa natin siya nakilala, mula nung una natin siyang mapakinggan sa pamamagitan ng Ebanghelyo hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Patuloy na tayong tinutulungan at inaantabayanan, ginagabayan, at tinuturuan tayo ng mga bagay-bagay ayon sa mga kasulatan, ayon sa mga utos na mula kay Kristo, na walang iba ang Ebanghelyo o salita ng Diyos na siyang tinapay ng buhay, na doon tayo nabubuhay. Alalahanin natin yung mga panahon nang walang-wala pa tayo, nung pagalingin tayo ng may karamdaman. Ngayon, bumabalik sa atin na mayroon na naman tayong karamdaman, pinanghihinaan na tayo ng loob. Kaya sabi dito ng ating dakilang Panginoon, naaalala ba ninyo? Kaya dapat palagi tayo magbalik tanaw sa mga panahon na kung papaanong walang-wala tayo, na kung papaanong nasa ilalim tayo ng karamdaman at pinalakas tayo, binigyan tayo ng chance mabuhay. Alalahanin natin yung mga bagay na tayo'y tinawag niya. Na kung titingnan natin, ang buhay natin wala nang saysay, pero binigyan pa tayo ng extension. Ito na yung panahon na nandito tayo pabalik-balik sa templo. Ito na yung panahon natin. Pero minsan, nagkaroon lang ng karamdaman na wala na ng pag-asa. Alalahanin natin yung una. Sabi nga, naaalala mo pa ba? Sabi ng ating dakilang Panginoon. Hindi pa ba ninyo napag-uunawa? Kaya dapat unawain natin sa ating sarili. Sabi dito, at sinabi niya sa hindi pa ba ninyo napag-uunawa? Kaya kung titingnan po natin, hinahanap sa atin ni Kristo ang tinatawag na pag-unawa. Balikan natin yung kasaysayan ng buhay natin. Dati noon, may karamdaman tayo,
Dahil lang sa nabalitaan natin, napunta tayo dito tayo gumaling. Nung gumaling tayo, lumipas ang parang naging lingkod tayo. Pero ano nangyari? Meron pa naman tayong karamdaman. Meron na naman tayong problema. Kung uunawain lang natin, nandyan lang siya. Marahil, meron lang mga problema sa connection natin sa Kanya. Dahil, kumbaga, sa oras na kasi, napakinggan na natin si Kristo. Napag-unawa na natin ang Kanyang mga aral. At binahaginan niya na tayo ng pagkakatiwala na kumbaga, dati, pasyente lang tayo ngayon, may tungkulin na. Ngayon, meron na tayong ginagampanan. Alalahanin natin kung saan tayo nagsimula. Itinuturo sa ating dito ni Kristo ang tinawag na kung paano nagsimula tayo sa isang mapagpakumbabang kalagayan. Bumalik tayo kung saan tayo nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Yun po yung minimisahe dito ng ating dakilang Panginoon. Hindi pwede magtalo, hindi pwede mag-away-away. Kasi nangyayari, kapag tumagal na, nagtatalo-talo na dahil, halimbawa, nabasa ka na sa ganito, nabasa ka sa ganito, magtatalo-talo na. Hindi po. Let thy will be done. Hayaan natin siya ang mangaral sa ating mga buhay. Ang Ebanghelyo, basahin natin, pagnilay-nilayan para sa atin yan. Si Kristo ay nagtagumpay sa pamamagitan ng kapakumbagaan. Ibinabahagi niya naman sa kanyang mga alagad ang kapakumbagaan. At tayo naman tagapakinig, bumalik tayo sa kalagayan, naging mahina pa tayo. Kaya magpakumbaba tayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Iyon po yung nararapat. Kasi yung mga alagad, isang tinapay lang, nagkagulo-gulo na sila. Dumating lang ang problema, hindi na sila magkasundo. Sabi ng ating dakilang Panginoon, naaalala mo pa ba? Balikan natin kung paano tayo nagsimula, paano tayo nag-umpisa sa una na wala pa tayong alam. Yun po ang hanapin natin. Masusumpungan natin ang kapayapaan at kapanatagan ng bawat isa sa atin. Kaya po kinakailangan natin sundin ang habilin dito ng ating dakilang Panginoon. Hanapin natin siya sa ating buhay. Dahil po, kapag naghahari itong isip, nandiyan ang kataasan, ego. Kapag puso ang naghahari, diyan inilalagay ng Diyos ang mga kautusan. Kautusan na walang iba, ang salita ng Ebanghelyo na siyang tinatanggap natin, yan siya pumapasok sa puso natin. Bakit? Hindi ko na nga isusulat ang aking mga kautusan sa pamamagitan ng mga tapyas na bato, kundi ilalagay ko na sa pusong laman. Sa makatuwid, dapat naghahari na mula sa ating puso ang kapakumbabaan, ang pagsunod, ang pag-ibig sa kapwa, ang pagtuturingan magkakapatid. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, kung kayo-kayo'y nagkakagatan, mga lilipol kayo. Matutuwa yung kalaban ng Diyos kapag wasak na tayo. Eh tayo po ay tinuturuan dito. Balikan natin kung paano naging maganda ang ating ugnayan, paano naghahari ang Espiritu Santo sa ating mga puso, na dapat yan ang dapat na nangyayari sa ating buhay. At tutulungan niya tayo. Nang sa ganon, umusbong tayo. Maghari pa rin si Kristo na siya ang ulo ng Iglesia. At tayo naman ay sangkap ng kanyang mga katawan na walang iba, may pagpapasako sa kapangyarihan ni Kristo. Yun po yung importante. Kaya po sa may mga karamdaman, tayo po, nandiyan, nakaupo, nakikinig ng Ebanghelyo. Darating ang panahon kung kami nandito, yung mga sunod na henerasyon na magiging naman bahagi na tumutulong na rin sa may mga karamdaman. Kaya pasalamat tayo sa Diyos,
sa pagkakataon na ibinigay sa oras na ito. Naway maghari sa ating puso, isip, ang kanyang kalooban at huwag ang sarili nating kalooban. Siguro po hanggang dito na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga kaibigan, kaibigan, problema man yan, karamdaman man, kung patighatian, ilapit natin yan sa Diyos at nakahanda siya tulungan tayo sa lahat ng ating mga pananalig. Salamat sa Diyos at magandang umaga sa bawat isa.